Samantala, Indian survey ship naval destroyer na may BrahMos missile bumisita sa Pilipinas. Ida tayo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Bumisita dito sa bansa sa unang pagkakataon ang Indian survey ship na INS Sandayak ilang araw bago ang pasadong bilateral maritime activity sa West Philippine Sea. Kasama ang DZH sa mga nakasumpa sa barkong dumaong sa Maynila para sa port call kasama ang tatlo pang warship mula sa India. Ayon sa commanding officer ng Sandayak na si Captain Natugat Giraj, minsay ng pagdalaw ng hydrographic survey ship ang tayapang kooperasyon ng magkakaalyadong bansa. Sa katunayan ay ito umano ang unang beses na ipinadala ang Indian vessel ng ganito kalayo dito sa bahagi ng Indo-Pacific region. Pero ngayon, hindi pa ito kasama sa maritime drills at hindi rin nagsasagawa ng survey sa karagatan ng Pilipinas. Kung bakit, narito ang paliwanag ng kapitan. We are not conducting any survey now because if the survey is required as per the UNCLOS, we cannot conduct any survey. We are only here for enhancing our existing cooperation so that in future we can do a joint survey or the Philippine Navy can come on our shores, we can have a joint survey there. So it's more of a collaboration. We are not doing any survey. Samantala, sasabak naman sa military exercise sa West Philippine Sea sa susunod na linggo ang anti-submarine corvette na INS Kiltan, fleet tanker na INS Shakti at missile destroyer ng India na INS Devi na may nakakabit na BrahMos supersonic missile. Sa iwalay na panayam, sinabi sa Armed Forces Chief of Staff General Romeo Garner Jr. na 2 pang set ng BrahMos ang in-order at paparating dito sa bansa sa susunod na mga taon. Unang dumating dito sa Pilipinas sa bahagi ng 18.9 billion peso BrahMos deal noong Abril ng nakaraang taon. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZH. Lakay. Nasubukan na ba yung BrahMos missiles na made in India? Hindi ba supot ang mga yan? Lakay, matagal na rin natin tinatanong pero tikot pa yung bibig ng Armed Forces kung saan nakadeploy siyempre at pangalawa kung na-testing na dito sa ating bansa. Pero 3 shots yan, mayroon nang dumating dito sa ating bansa last year at sabi ni General Browner, may 2 pang paparating in the coming years. Baka maganda nga dahil kung hindi na tayo bibili. Ayan. Tsaka lakay yung BrahMos ay kung di ako nagkakamali, unang-una sa uri niya, first of its kind ba, na uri ng missile, isa itong anti-cruise missile at kayang tumarget at tumama sa 1 kilometro ng target mula sa isang barko kung saan man ito ikinabit ng Philippine Navy kung sino man dito sa ating Philippine military lakay. Pwede rin mag-intercept ng missile ng kaaway yan Edniel, parang yun sa nangyari sa Iran at Israel. Yung BrahMos lakay ay ang capability niya ay mas sa distansya. Doon naman sa pag-intercept ay kung di ako nagkakamali, kailangan may ibang sistema na in place para magkaroon ng ganyang capability. Pero mayroon tayo lakay ng mga warship na may ganyan ng kapabilidad na kayang mag-intercept ng missile wala sa kabilang panig lakay. Dapat ganun bilang natin yung kayang mag-intercept ng mga missile na titira sa atin. Oo. Correct. At bahagi lakay nung sa plano sa AFP modernization, hindi lamang sa mga barko pati yung ating fighter jets. Meron tayo paparating na F-A-50s mula South Korea at hopefully magkaroon pa tayo ng mas modernong fighter jets. Inaaral na rin yung lakay ng Department of National Defense. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo lakay at Mr.